Magandang gabi mga kauyoyoy. For today's video, magluluto tayo ng isang mabisang adobo na tahong. Meron tayong tahong na mataba, meron tayong tahong na maputi, at syempre meron tayong tahong na kulubot. Iba't ibang uri ng tahong ang meron tayo ngayon sa gabing ito. Syempre, hindi natin maiwasan, iba-iba ang klase. May mataba, may maliit, may malaki, may busaklat. Siyempre, ang pinaka-importante ron ay yung bagong ahit, bagong hugas, at pinaka-importante sa lahat yung sariwa. Kaya habang katulad niyan, isang busaklat na tahong. Kaya habang pinipilian natin siya, yan, nilagay ko na yung tahong sa kawali, nilagyan ko na siya ng suka, toyo, bawang, at sibuyas. Yan, habang binibidyoan natin, nakasindi na yung kalan, naka-ready na siya, nilagyan na rin natin ng mga pampalasa para naman mas malasap natin yung timpla natin. Katulad yan, kumukulo na siya. Ang gagawin ko dyan ay ibubukod ko yung tahong sa kanyang sabaw para ihahanda ko sa pagsasangkot siya at gigisain. Yan ang sikreto ng pag-aadobo ng tahong na masarap. Bukod sa masarap na yung tahong, syempre kailangan mas masarap yung luto natin. Yan, hinahalo-halo ko. Siyempre, para kumapit naman yung lasa. Kasi yung sabaw natin, hindi natin pwedeng damihan yung sabaw. Kasi yung tahong, pag na-overcook siya, madudurog. Katulad yan, nag-ready na ako ng mantika at nilagay ko na yung sibuyas, bawang at sili. Yan, tapos maya-maya ilalagay ko na yung tahong. Yan, habang ginigisa-gisa ko siya, nilagyan ko siya ng mga pampalasa. Siyempre, may mga secret ingredients tayo ng mga nilalagay. Yan, hinahalo-halo natin para kumapit yung mga pampalasang nilagay natin at ayan na. At ayan na nga, brownish na yung tahong natin kaya dapat dito medyo mag-aalalay na tayo ng apoy natin. Kasi syempre, hindi masarap kumain ng tahong na sunog. Yan, nilagay ko na yung sabaw niya kasama yung mantikang pinaggisaan natin. Ito kasi yung pinaka mas magpapasarap sa luto natin sa adobo. Yan, halo-halo lang tayo. Siyempre, kailangan may sili. Ayan ang pinaka-special. Yan ang magpapasarap sa adobo, yung keso. Kasi, once na hinalo mo yan at matunaw yung keso, magiging creamy na yung sabaw niya. Yan, katulad nga yan, hinahalo-halo ko. Nilagyan ko na rin siya ng konting asukal para naglalaro yung anghang, alat, asim, at tamis. Siyempre, ayan na nga ang final na luto natin. Finishing product na siya. Pero syempre, hindi mo wala yung titikman natin yung sariling luto natin. Nakahanda na ang kanin. Syempre, diet tayo. Hindi tayo pwedeng tumaba. Geng. Yan,